Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito ay pag-usapan natin ngayon si dating Pangulong Duterte. Sa mga Sabi siguro na, ganun pala yung bagong technique. Ito na pagkatapos ng rally. mahal kong maiso na kababayan na nagrally sa Angeles, pasensya na po, inabot ako ng Ano sa tingin nyo, inabot siya ng ano? Inabot ng ulan o ano? ayoko na lang sabihin kasi Nahiya pa? Nahiya pa? napakakorne. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako, may retirement ako pero pinupwesto ko lang. Wala palang pera kaya pala hindi nakarating ng Pampanga. Yun na kasi ang source of existence ko. So, sinong maniniwala na walang pera si Duterte? Pakilabas ng SALN. Diyos mio. Pakilabas ng SALN. Diba? Kung wala hong kayamanan, kung walang bilyones, bakit ang SALN ginawan pa ng kautusan na huwag ilabas? Diba? Pero ano na lang, kusang loob na lang. Yung merong timbre ng yung receive copy ng SALN, for sure meron sila niya na kopya. Yun na lang ang ilabas. Diyos ko po. Pamasahe lang, kinulang ka, talo ka pa nila KPL. Nakapag-eroplano hanggang NAIA. Pagkatapos bumiyahe na po sila papunta ng Pampanga. Alam ko NAIA kasi nakita ko bumabaybay sila. May dala silang sasakyan. Siguro, taga rito sa Manila, sinabay sila papuntang Pampanga. Daig ka pa ng mga vloggers. Sino maniniwala doon? Paawa effect. Sorry, hindi ako nakapunta. Pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. So, we just want reforms that yung nanirinig niyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Sabi ni Romeo Ignacio, binawalan ng doktor magbiyahe. Sir, kagagaling lang ng London. Kagagaling lang. Tanongin niyo si Coach Jarrett. Kagagaling lang po ng London. Binawalan ng doktor na magbiyahe si Digmonyo. Mahina na kaya si Fentakid. Fentakid. Baste ang pinapadala sa mautog rallies kasi tatakbong senador. Naku po. Papalit siya kay Bongo. Mariosep. Ipanalo nyo, pakiusap lang. Pag ginawa nyo po yun, mga Digonians, ipanalo nyo rin si Harry Roque. Okay? Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsikin si Marcos. Katigala eh. Walang interesado na patalsikin si Marcos. Wow! Siguro. Ano ba, dahil ba nalalapit na yung sinabi ni Trillanes na paparating na ang iyong talagang special. Baka gusto ni Diggs mag-rally ng piso kay Diggs. O nga, mga kababayan, baka gusto nyo magpa-Gcash. Padalhan nyo ng Gcash, piso-piso.
Parang yung pagkatapos din niyang magwala noong January 28, di ba? So, pagkatapos no, nang sabi niya, noong February na, tinanong ng reporter, sabi niya, ako, hindi ko kayo sabihin kay Marcos yun ha. Na-addict si Marcos. Naku, patayin ako niya ni Bongbong. Sinabi ako, yung drugs, kagaya ko, I'm taking antibiotics. Tapos Mariosep. So sabihin na natin na that is normal for him na tawag dito yung pabago-bago yung timpla. Ay may bobo kayong mga nagpapaniwala sa kanya. Nasa estado na pala siya ng lucid interval. 'Di ba? Bakit pinapaniwalaan nyo pa? Pwede ho kayong maipahamak. Naalala ko lang dati no, when I was a student, merong isang matinding event sa Europa na yung mga kahakaharian nag-aaway-away, nagpapatayan dahil lamang po sa isang baliw na hari. Because of, meron siyang sakit eh. Yung ata yung hari na mahilig sa babae. Na kung saan may masakop sila, lahat po ng mga chicks, binibitbit niya. At lahat yun, inaasawa niya. Ayun, nagkasakit. Ayun, yun ang naging problema ro sa hari na yun. Kawawa yung mga subjects niya. Tawag dito, sila yung ibinala sa labanan. So ito hong ganitong klase, delikado po yung pagpapaniwalaan nyo pa. Tapos kinabukasan sasabihin di ba, wala akong kinalaman dyan, uy, tarantado yung magsabi ng ganun. Huwag nyo dapat yan paniwalaan. Bigla kayong ilaglag. Parang yung mga pulis. Sabi niya, pag kayo, manganib ang buhay nyo, unahin nyo ang preservation ng inyong buhay. Lumabang kayo. Barilin yung mga putang ina. Putukan nyo. Pagkakaroon ng investigasyon, ako ang papalit sa inyo sa kulungan. Ako magpakulong sa inyo. Oh, pag naglaban. Pag ayaw maglaban, paglabanin nyo. Taniman niya, ayos. Taniman. Gawain pala nung piskal pa. Di ba? Diyos Mariosep. Pero pinakamatindihong revelasyon ngayong araw na ito. Kaya hindi ho siya nakarating sa Angeles, Pampanga ay dahil po walang pamasahe si Daddy Diggs. Walang interesado sa gobyerno. At wala raw pong interesado sa gobyerno. Ibig sabihin, walang destabilization plot ngayon. Bakit? Sablay na naman ba ang inyong mga pagtatangka? Paano na to si Harry Roque? Sinisira ninyo ang kanyang feng shui. Ang hula ni Harry Roque ay mukha pong naku, ang pangit pa naman ng feng shui ngayon ng second quarter ni PBBM. Alam niyo ho, ang second quarter ngayon, Chinese New Year, sa kalendaryo ng mga in-check, papalo po ito ng mga buwan po ng nako, October daw, ganun. May anak ng putya, ngayon pa lang. Di ba? Wala na. Sablay na naman kayo. Oh. Parang mas mukha yatang malapit na mangyari. Di ba? Yung pag-aresto ng ICC kay Digong kaysa sa pinagsasabi ni Harry Roque. Kaya yata bait-baita na to eh. Tumbahin mo. Huwag yan, kay dumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would... We will be heard from time to time. Anong ibig sabihin dito? May plano na kayong itigil ang maisog unti-unti? Bakit hindi effective? Tapos si paminsan-minsan, magbanat, pag binbanat, minsan banat, tapos mawala na. Huwag niyong isuko, ituloy niyo po siya. Mapapahiya lang kayo. Ituloy niyo lang. Kahit na kayo-kayo na lang magpamilya. Sabi, yung pagka-inconsistent ni Diggs, ginawa niya para sa application niya ng suspended sentence. Oh, ganun. Pero importante, kung doon siya sa The Hague, doon na lang niya yan ipakiusap. 'Di ba? Punta mo na ng The Hague. Oh. know what the sentiments of the people are.
And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Alam nyo, ganyan yung wala namang mawawala, makinig lang kayo. 'Di ba? Para ho makapag-attempt sila, kumbaga selling point yan para makapagbenta ka. Wala namang mawawala, makinig lang kayo. Siyempre, pag nakapakinig ka na, doktrina yan Oh. 'Di ba? Yung mga speaker nila, parang yung nangyari ho na Mautog rally sa Angeles, Pampanga, ganun na ganun din. Yung recruiter ng mga dadalo, sinabihan niya na, hindi naman yan, that is not going to be against to anybody. Wala namang yan kay Marcos, magpa-destabilize. Wala yan. Makinig lang kayo. Para pumunta yung mga tao, may concert pa nga binudol din nila yung concert. Bakit? Sino ba yung mga nag-concert doon? Mga Palmolive ladies at saka mga hardinero ni Kibuloy. Sila lang yung nag-enjoy. Anak ng baka, oo. Ito pa ang DepEd po, dapat dito question, ay kabagay, mahina naman ang DepEd secretary natin ito na lang ating presidente si PBBM. Sir, I'm calling you out. Ano ang ginagawa ng DepEd secretary nyo? Bakit ang eskwelahan? Nga pala, kahit yan po ay pribado, bakit pinagagamit sa katulad niyan na destabilization political rally? Kahit na sabihin natin na walang pasok, kahit sabihin pa natin na ngayon po ay summer naman, na maulan, na bakasyon na ng mga bata, at yan ay pribado, hello, still, that is a learning institution. Diba? Hindi dapat nagkakaroon ng bahid. Kapag panahon nga ng bagyuhan hindi ho pumapayag ang mga eskwelahan, ang DepEd, na ang eskwelahan ay gawing, yung evacuation area. Bumapayag lang sila pansamantala, but they require na ang mga barangay ay magkaroon ng kanyang sariling evacuation area. Yun pa nga, humanitarian. Bakit etong ganitong parali-rally pinababayaan nyo? Diba? That's why I'm calling you out. VP Sara, pero alam kong wala ka namang gagawin dyan. I'm calling out the President of the Philippines, PBBM. Sir, pakitanong naman kay Inday, bakit pinababayaan niya o hindi ba niya alam ito? Now, nalaman niya na yung eskwelahan, a private school, yung Chevalier, dyan po sa Angeles, Pampanga, ay ginamit para sa political rally na para pabagsakin ang gobyerno, para siraan ang presidente, at pinagmumura pa ng recruiter ng rally, ng anak ng recruiter ng rally. Sana ho maaksyonan ng Presidente Bongbong Marcos etong pinagagawa diyan kagabi nung may-ari nung property ng eskwelahan na pinayagan yung Mo Rally. 'Di ba? Nakalimutan ko lang banggitin kanina sige, tuloy natin si Daddy Diggs. Total, kung mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo. 'Di ba? 'Yun ang problema 'di ba? Makinig lang kayo kahit na mali pala o tama. Alam nyo, kapag kamali daw, sabihin sa kanila. Parang yung ginago yung mga inimbitan nyo ron. Dapat pag pupunta sila, sigurado ang ituturo nyo sa kanila. Sigurado ang mapapakinggan nila na tama, accurate. Diba? Naman, Daddy Diggs. Obviously, talagang gusto nyo lang mambudol ng mga dadalo. Tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Doon na lang, just the right to be heard. Di go back to Davao City at doon na lang kayo kahit araw-araw kayo mag-rally. Araw-araw kayo mag-indoctrination nang isuka kayo ng mga taga Davao. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Max? Parang gusto pang magmura, umaangas bigla di ba? Okay, so pag-usapan naman natin itong susunod. Si Barbie.